Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Live kita na ang tabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Sinaman sa 91.9 BBS-FM Naga City. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Halip po rin sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaibanan ko si Ken Palma sa Rado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Erot mga bareta ko dyan sa Lado Nasyonal. Kinumpirmar kan Department of Migrant Workers na kabali ang tulong overseas Philippine workers sa Nagadan sa nagbungkaras na kasulo sa sanong residential building sa Kuwait kanang talikod na Biyerkules ng pag-aaga. Sigun ki Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, Nagadan ang tulong OFWs huli sa smoke inhalation. Ang mga biktima kaibaran sa unsing OFWs na nagtrabaho sa Sarong Kuwaiti Construction Company na nasa edipisyong nasulo. Sigun pa sa DMW, mantinidong nasa critical na condition man ang duwa pang OFWs na nasa ospital mientras ang adom na iba pa salbado na asin na dayman na irido. Mientras tanto, naikipag-koordinar naman ang mga opisyal kang Pilipinas sa kabus na pamilya asin partidaryos kang unsing apektadong OFWs. Sinugo naman kasi Sekretary kan OWA asin Migrant Workers Office sa Kuwait na makipagtabangan sa pagmaigot kang Embahada kang Pilipinas sa Kuwait para ma-repatriate ang bangkay kan tulong OFW yung binawian ni buhay. Mientras tanto, siniguro pa man ni Sekretaryo Kakdak na batao ang gobyerno ning kinakaipon na tabang asin suporta para sa OFW asin sa ilang mga pamilya basado sa direktiba mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Erot kani sa initial na report, suminakat sa 49 ang binawian ni buhay. Sa sulo na nagbungkaras mga alas 4:30 ng pag-aaga nagtalikod na Hunyo 12 sa edipisyo nagsisirbing dormitoryo ka mga dayuhan na trabador kan sarong Kuwaiti Construction Company sa Coastal City kang Al Mangaf sa sur na parte kang Kuwait City. Dahil kabali ang charter chain o Chatcha sa napag-urulayan sa ginibong meeting sa pagkultaran ni Senate President Chis Escudero, Patrinaman House Speaker Martin Romualdez. Sa hiling ni Escudero, marumarom na makalusot ang Chatcha Sanggunian. Ipinahay pa ka senador na paayman ini para di masayang ang kapagalan asin maiwasan ang pagkabeto kan mga propostong lay na marumaruman pala na mahiging lay sa huri. Sigun saya, piglatag sa naman sa nangyaring tripon ang mga tatawang prioridad sa mga propostong lay para man sa mangyaring Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa mabot na June 25. Napag-urulayan man nila ang mga prosedimento o mga proseso para sa mga ipapasar na priority measures kang gobyerno urog na. Igwa mga executive officials na nakatindir arog ninda Presidential Legislative Liaison Office sa Secretary Mark Leandro Dong Mendoza asin mga tawan ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Nakatalaan subot magkurusin ng legal asin appropriate action si dating Presidente Rodrigo Duterte laban sa mga pulis na naggamit ng excessive asin unnecessary force sa pagsiserve ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy asin 5 iba pa. Sinuguman kan dating Presidente ang paghahanda kan mga affidavit para sa mga miyembro kan KOJC na nadanyaran asin na trauma subot sa unfortunate incident kanagtalikod na Hunyo 10 asin sa nung inventaryo kan mga naraot na mga pagurungaring kang simbahan. Sinabi ni Duterte na dapat maghiro ang simbahan asin mga autoridad hulita nagwarak subot ang nangyari sa social media sa enterong kinaban na nagtataw subot ng impresyon na ang Pilipinas laging sarong estado kang pulisya na dahil nagrespeto sa law asin religious institution. Ha? Sigun pa kay Duterte,
Ang pagkabangkag ang administrasyon na i-demonize ang religious leader bago pa man ini makastigo kang court of law sarong eksaktong maniobra tanganing ilihis subot ang atensyon hari sa nagdalang krisis darakang korupsyon, incompetence as in abuse of authority. Pinapaginumdum pa man dating presidente ang gamos partikularmente ang mga autoridad na baging patalid as in leksyon subot ang nangyari para sa gamos na masunod na pag-implementar kan kasuguan na illegal asin balga sa ley. Pero kung nagtalikod na administrasyon doon, pero malinigon ang implementasyon kang enforcement. Ano? Sa iba pang detalles ka mga barata niya tungo niyan, natanggalan ninangas ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa pagkapulis ang isayman na nabarot sa pangaran kang organisasyon. Sigun kay Marbil, nagsusulo-sulo lang ang PNP kaya magkakaligo sa naman na protehiran ang imahin kani. Ang PNP, sigun pa sa PNP Chief, tulos na tatanggalon sa pagkapulis ang mga iskalawag din ng biyembro bago pa man bakasuhan sa korte. Ini ang pahayag ni Marbil sa sayang pagpasiring sa National Capital Regional Police Office sa kasugma. Seryoso subot ang liderato niya, linigon ang saydang linyada sa kapulisan. Matandaan, nagkapira ng beses na nasabit ang pangarang kang PNP huliban sa mga anomalya subot na nagsabit sa nagkapirang opisyal kani sa maribaybang irregularidad. Alas 5:13 ang oras siya tugunan. Linulita kinukonsiderar subot na flight risk. Ibinugtak sa house arrest kang korte sa Dilet, Timor-Leste si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Tevez Jr. Bentras na pighilanjog ang sayang extradition case. Dawa na nga ni naka-house arrest sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Hinali ang pamanggaray kang korte din libertad si Tevez asin bantay sarado kan mga polis. Basado sa mga informasyon na pinaluwas kan Timor-Leste Media Agency na hatutan.com. Sabi kang Court of Appeals, nagabot sa inang nasyon si Tevez luna ding private plane ka nagtalikod na Abril taon 2023. Nakaistar subot ang pinatalsik na kongresista sa sarong harong na may bulanan na arkilan $10,000. Ulang pa sa kabagang bilyon pesos kaibanan ang sayang agom asin mga aki. Igwaman subot 20 tawan si Tevez na kinabibilangan kan 10 Pinoy asin 10 Timorese. Kinumpirma ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni Tevez, ang house arrest sa sayang kliyente alagad pigdigan niya. Inihuliman sa pagiging flight risk kan dating kongresista. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:14 ang oras kunyan sa Pilipinas. Pirmado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ley ang Republic Act No. 12000 o ang Negros Island Region Act kung saan pinagsararo ang mga probinsya kan Negros Occidental, Negros Oriental, pati naman ang Siquijor Island. Katuyang kang bagong leng ini na lalo pang mapagayon asin mapasenso ang ekonomiya kang reyon para man sa kapakinabangan ka mga Negrense. Pinginaw man sa pagiging sasararo kan tulong probinsya, magiging mas epektibo asin epesyente ang paghatod serbisyo sa sinambit ng reyon. Matandaan kan 2017, dagos ng tinunaw ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang NRI o NIR na magpaluwas ilining Executive Order No. 38 kan August 7 tanghaling susugan ang Executive Order 183 na pigpirmahan ni dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III kan nagtalikod na 2015 sa pag-abolis kan NRI. Ginibong rason ni Duterte na ang establishment of regional office kan mga departamento at mga ahensya kada sinampit ng riyon substansyal para maging operational. Matandaan na daog si Duterte sa NIR kalagtalikod na 2016 presidential elections. Karibal kani si dating Senador Mar Roas. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:16 ang oras kunyan mga tugang. Alam mo mga bareta halin mo dyan sa luwas.
Dagdag taripa sa hospital service ka Naga City Hospital 2. Iyon ang impiga para buyagyag na General Hospital. Naga City Hospital 2. Inaprobaran sa public hearing. Report hali kay Maiko Garcia. Maiko. Aprobado na sa public hearing ang propestong ordinansa na madagdag ning taripa sa malain-lain na hospital services ka Naga City Hospital 2. Si Konsehal Badong del Castillo na yung chairman ng komitiba sa Ways and Means, iyon nag-explikar na dapat ng tasa na babayaran sa serbisyo sa ospital. Ulit ang existidong ordinansa na hospital rates para sa Naga City Hospital 1 na nasa Peña Francia Avenue na day na nga nag-operate. Enot ng pinahayag ni Medical Director Dr. Joseph Sanchez na ang proposal ninda habang pagtaas sa taripa sana para sa maintenance ka mga ekipahe. Pagabot man sa admission fees, kung tatasan man, posibleng mag-zero man yan kung updated sa PhilHealth diretso na sa pagdeduction. Sa mabot na Martes sa sesyon kang sanggunang panglungsod, babasaho na ang committee report dangan na agado na maapruban sa second reading para pag-urulay na ka mga kagawad pagabot sa third reading. Ang Naga City Hospital 2, UC Panduang Hospital kang Naga na makukuha din sa Balatas na inaapod na nindang General Hospital. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Yaw dyan sa Balatas, ano po nga rin kang Balatas development area. Pero gusto pang arugod ang BGC duman sa kuyan sa Taguig. Lolo na nasa laog kan BGMP Libanan, diwat ping sirbihan ng warrant of arrest. Yan uliman sa kasong rape. Bareta haliki Mike Gravito. Liwat mo niya na madudugangan ang panahon na bubunoon sa laog kan karsel kan sarong 60 anyos na lolo na construction worker duman sa Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur na naatubang sa kasong rape matapos na ini. Ang liwat serbihan in mandamiento de aresto kan mga otoridad dyan mismo sa laog kan BGMP sa Banwaan kan Libmanan. Sa report gikan sa PNP Del Gallego pasado alas 11:30 nin pagkaudto kasudma sa BGMP Barangay Bagong Bayan, Libmanan, Camarines Sur kan iserbi kan tropa kan Del Gallego Municipal Police Station ang sarupa nga warrant of arrest na pinagpaluas kang Regional Trial Court Branch 57 dyan sa Banwaan kan Libmanan kontra sa persona kan sarong Pinggoy, residente kan Barangay Magais 1 Del Gallego, Camarines Sur, alagad presenteng nakakulong na dyan sa BGMP sa Banwaan kan Libmanan. Mayo nin piyansa para sa kasong rape na ipigrekomendar Anwes para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 19 minutos maglampas ang oras na alas 5 rin pag-aaga. Piglino kan Department of Social Welfare and Development na solamente mga benepisyaryo sila kan 4-piece na bados asin lactating women abaka resibin ng dagdag na cash grant sa enot na sanggatos sa 1,000 diyas basado sa naging enot na pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Director Jima Gabuya, DSWD National Program Manager kang 4-piece na abuton sa 400 pesos ang idadagdag na cash grant kada bulan sa 4-piece beneficiary na bados asin na nagpapasusong ina. Nasa 750 pesos kada bulan man ang cash grant sa kada 4-piece beneficiary. Abuton ng 1,000 diyas ang programa. Sinarom ka na sinambit ng pagtaon ng grant Pilino Panigabuya na mga bados na bakong 4-piece beneficiaries kay puwan mo na mag-apply asin dapat mapatulayan na sinda poor of the poorest para makabali sa programa. Abuton sa 1.2 milyon na 4-piece beneficiaries ang pingalauman maigset sa programa matapos mapatulayan self-sufficient na sila o pwede na silang mabuhay ng tultol na mayong cash grant halis sa DSWD. Ganon. So malinaw, si mga bakuman 4-piece beneficiary ay kabala sa programa. So itong pig-announce na mga bados asin nagpapasuso na ma-receiving grant dapat dati ng biyembro kang 4-piece. Sa katakod na bareta mga tugang, pinunara kang Department of Social Welfare and Development
o DSWD kasunod kang ginibong pag-aprobar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na plansaw ng listahan kan pinalabang Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries na bados asin bagong pangaki na makaresibing ayuda sa primerong 1,000 Dias o 1,000 aldaw. Sigun ki Forbes National Program Manager and Director Jim Agabuya, pagali sa presenting 750 pesos na ayuda makaresibi pa rin karagdagan ng 400 pesos na asistensya ang mga benepisyaryong bados asin bagong pangaki. Paliwanag niya, ang dagdag na ayuda para dagos na matutukan ang nutrisyon asin development sa first 1,000 days kangaki. Pilido pa manigabuya, solamente mga presente biyembro sa nakang 4-piece na bados asin bagong pangaki ang kwalipikado sa sinambit ng ayuda. Siniguro pa man kan DSWD na tutukan ang mga aki sa laog ng kampanahon na itinatao ang grant kabali na ang bulanan na pagtitimbang asin pagbabakuna sa mga ini. Sa ibang balita niya tungkol niya, nagtutubo ng political analyst na si Ronald Llamas na sinyales nin pagdistansya kan sa diri asin pagpostura bilang leader kan sarong grupo. Sinyales man sa butili kan dibisyon sa dating solidong grupo ni da Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matandaan, liwat ng init ang isyu dapit sa lamat kang inibanan sa unity team. Huliman sa payag ni Vice Presidente Sara Duterte, naday na sila kandidato kaya mayo ng pangaipo para magtirir sa kaparehong alyansa. Para kilamas, kay puan ining gibuo ni Duterte huli sa nagluluyang hatak kan sa indang blado sa Visayas asin man sa Mindanao. Sa pag-iba kan direksyon ka Vice Presidente bilang bagong oposisyon, pwede sumot makonsolidate kani ang political allies ninda asin baging ang dayupot sa dating Presidente Rodrigo Duterte. Alas 5:23, nakuryente ang sarong fire volunteer matapos sining magresponde sa pagsigpuning kalayo sa sarong kasulo sa Quirino Street, Barangay 108, Tondo, Manila. Kasugmang mamagahon, sigun sa report kang MDRRMO. Nakakapot ning live wire ang nasabit ng fire volunteer mentas nag-responde sa sinambit ng kasulo. Nakasalbarman. Ini, sigun sa report kang MDRRMO. Basado man sa report kang Manila Police District Information Office, sumirakat sa lampas sa 300,000 kantidad ng pagrurugaring ang tinumtum ng kalayo. Mayo mang kaharungan ang nasulo sa nangyari bandang alas 10:30 ng pag-aaga. Mientras tanto, mga bandang alas 12 ng pag-auto, kan-opisyal na iniklara kang Bureau of Fire Protection na fire out na ang sinabit ng kasulo. Piging bisikra naman kang Bureau of Fire Protection ng kasulo, hulita may akusasyon sa mga residentes na ini o maigwang mga akusasyon gikan sa mga residentes na tinuyo ini. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sinuportahan ka mga miyembro kang Kamara ng Representantes ang posisyon ni dating Senate President Vicente Tito Soto III. Nasuportahan ang desisyon kang bagong liderato ng Senado na ioktaba ang konstruksyon o suspendiro naman ang konstruksyon kang bagong edipisyo kani mentras na pigiripaso. Nagpasalamat man sinda Kongresista J. Conghon, Paulo Ortega, asin si Rider Party List Representative Rods Rodriguez sa dating Senate President sa pagkataong linaw kani sa mga isyu lalo na sa nagladakulang gasto sa ipinapatindog na edipisyo kan Senado. Sigun sa mga kongresista, ang pagsuporta ng Soto sa desisyon ni Senate President Francis Escudero, indikasyon na ini ang tamang dapat gibuhon. Sa sarong pahayag, tinawan ni Soto ang pangaipon na maripaso ang proyekto urog na ang dakulang pagdakula o ang dakulang sakatkan pundo na ginagamit para sa proyekto. Oras ko niya matugang alas 5:26 na po ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungon yan,
Barito pa magkakaroon sa lado nasyonal. Pinapaagapan ni Senate President Pro Tempore Jinggo Estrada sa mga autoridad ang nasa 250 mga pogo na iligal na nag-opera sa Pilipinas. Sigun Estrada, apura sa isyo sa banta sa seguridad na darakan mga pogo narinig sa mga base militar, may mga report subot ang ginatos na pogo na nag-ooperar na mayong lisensya o iligal. Turos man na pinapahirok ka senador ang mga nanunungdan na maggibo ring crackdown o pagklapag sa mga iligal na kumpanya kang pugo. Partikular na pinapaaksyonan ni Estrada ang problema nga sa paggor urog nata may mga bastante man na impormasyon para digdi. Sabi ni Estrada, kay tumbuko na ang ahensya sa pagpapasarakan mga iligal asin unlicensed na pugo. Pinapakasilar pa man gani sa Bureau of Immigration and Visa ka mga dayon na empleyado ka mga unlicensed pugo asin tulos na pinapadeport ang mga ini sa mga nasyon na sa indang pighalian. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Gadan ang sarong mister matapos na salakato na sinsaksakon kan dating jowa kan sayang kilakaibanan sa laugan silang harong duman sa barangay Manresa, Quezon City. Dead on arrival sa Quezon City General Hospital ang biktimang binistong si John Brian Pisadiro Jason, 43 anyos, mentras na inaharap naman ka mga autoridad ang suspect na binistong si Rogelio Otora Advingula, 58 anyos, kang kapariyong barangay. Sa investigasyon, 1:30 nin maumagahon kan mangyaring krimen sa mismong harungkan biktima sa sinambit na lugar. Napagaraman na kalib-in ngunyan kang biktima si Mary Grace Velasco na dating live-in partner kan sospitsado. Nahiling na nagpaparigos sa liring dugo ang biktima kaya dinilagan sa ospital aragad binawi ang buhay. Sa gribong examination, nagsapo ang biktima ng saksak sa dagan na sayang ikinagadan. Selos ang hinihiling na kampulisya na motibo sa sinambit ng krimen. Mientras tanto, sagod sa enot na 1,000 aldaw sila ang itatao na ayuda ng Department of Social Welfare and Development para sa mga bados nagpapasuso as may 2 taon na edad na aki. Inapigli daw ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Sigun sa iya, katuyan kang bagong insentibo na maingganyan ang mga bados asin nagpapasuso na aprobitsaran man ang mga serbisyong pangsalud. Yan tanganing masimbagan ang problema sa malnutrisyon asin anday paglangkaw kan mga aki. Sinugupaman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin ang DSWD napaiwason pa ang pagtabang sa mga bados asin nagpapasuso o rugnaan mga nasa laylayan kan susyudad. Basado man sa ilang rekomendasyon. Biyernas tanto piglino ni Gatchalian ng ayuda temporaryo sagkod sa enot na 1,000 aldaw sana o halos 3 taon. Sinugupaman kang Presidente ng DSWD na makipagkoordinar sa mga narunungdan na ahensya kang gobyerno, partikularmente sa National Economic and Development Authority at silang sa Philippine Statistical Authority para mas mapakaray ang implementasyon kang bagong programa sa irarom kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras gunyan, 5:30 po rin pag-aaga. Nag-aantabi ka mo sa mga bareta sa Kakampi Network News. Oy, Lunes gunyan. Luban po sa mga napapaglingaw pet sa 14 na Lunes, Biyernes. Patay ko na ribong. 14 ang bulan na Hunyo taon 2024. Naman sa mga kumpleanyo gunyan, happy birthday. Marinaga grabe sa mga nakantabay sa mga kakamping radyo sa Ringgodada. Naantabayaran kita dyan sa 99.9 WEB FM Kamsur. Sa mga nakaantabay sa Partido area, kita po nadagog sa 99.3 KM Kakampi Partido. Asin sa mga nakaantabay man, partikularmente sa mga taganaga, nagdadagog kamo sa 91.9 BBS FM. And siyempre sa mga nakatutok sa saming FB Live, marinaga po sa Indo. Tuganas, labas, kakampi mo. Balita sa lado nasyonal.
Sumirakat na sa kabilugan na 3,642,176 at naprosesong aplikasyon ka mga nagparestrong botante sa Commission on Elections para sa 2025 midterm elections. At nairestrong numero sigun kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, sagkod kan nagtalikod na Hunyo 13 o kasugma. Pinakadakol na nagparestro sa Region 4A na may 632,490, sinusunod ka National Capital Region, 510,590 na rehistradong botante, mentras tantong 422,092 sa Region 3 as in 248,193 sa Region 7. Sa mga reyon sa Pilipinas, ang CAR o ang Cordillera Administrative Region ang igwang pinakahababang bilang ka mga aplikante na nagparehistro na proseso kang Comelec na sumirakat sana sa 47,227. Igwa man na prosesong aplikante sa main office kang Comelec sa Intramuros, Manila na sumirakat sa 6,190. Ang bilang nalampas sa target na maabot kang komisyon 3 milyon na botante. Ini pirang bulan bago ang pigtaran deadline kan voter registration sa September 30 kan taon na presente. Plano kang Comelec na ilansar ang pagkasangat kang kandidatura sa maabot na Oktubre 1 sagud 8 ngunya na taon para sa 2025 election. Naging matrayumpo ang meeting ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez patinaban ni Senate President Francis Gis Escudero. Nagilibo kasugma sa Aguado Residence sa Palasyo Malacañang kay baran ni Bapang leader kang Kamara sin Senado. Tinumando ni Speaker Romualdez importanteng lakdang ang Senate meeting para sa pagtulod kan mas pusog na pagkakasaro asing kolaborasyon sa pagkutaran kan duwang sanga kang Kongreso. Sigun pa Romualdez, yan tangani masimbagan ang mga angat na kinakampang kan nasyon sa katayuhan ng mga tawan ni magayon na futuro ang mga Pilipino. Sabi man ni House Majority Leader asin Zamboanga City 2nd District Congressman Manuel Jose Manix Dalifi, ang pag-uulay kan lidrato kang Kamara sa Senado sa magayon na oportunidad para mapakusog ang sendang working relationships urog na sa pagtutok sa mga propwestong lay na kay Puan tulos mailusot. Sa iba pang details ka mga bareta niya tungkol yan, day tinawanan din may datang interpretasyon ni Senate President Francis Gis Escudero ang ginibong pang-aagaw sa saya kang kupitan ng arak ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanagtalikod na pagkabanggi sa Bandilor sa Palasyo Malacañang. Naging viral sa social media ang ginibong kang Primera Dama kung saan kinuha kani ang wine glass ni Escudero asin ininom pagkatapos liwat na ibinalik sa kamot kang Senate President. Pigiritan sa naman ni Escudero ang nasambit ng pangyari asin makahulugan na sinabi na ang paghahalat sa sarong babae, pagpapahiling ni baiging Maginoo. Sa sinabit na okasyon, katay din na Escudero asin Primera Dama Lisa Araneta Marcos, mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napapainuman pala si First Lady, kamuman eh. Sa iba pa details ka mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, mayong paraumang mayaman sa pag-utang sa 5-6 o sa mga loan shark. Iniasabi ni Senador Cynthia Villar sa pagdagong ng Senate Committee on Agriculture. Sinabi ni Villar, paano ba ngayon ang buhay ka mga lokal na parauma kung 20% ang interest na pig-utang sa mga Bombay o mga India National na nagpapautang ng 5-6? Sigun kay Villar, dawa na nga ni sindang matitibay na asin mga mayaman na negosyante na kayang dilinsyaon ang 20% aral daw. Uli sa dakula kan tubo, lalo sumot na lulubog sa utang ang mga parauma asin day nakakahawa. Sigun saya, sala ang impresyon ka mga parauma na kaya nindang bayadan ang pautang sa loan shark hulita day ninda aram. Sinda pigdidilinsyan sa naman kan mga ini. Karagod gani kinalampag ni Villar ang Land Bank asin ang Development Bank of the Philippines
Nasinda na magpautang sa mga saradit na parauma. Pabayaan na sumut ang mga mayaman na mga parauma hulit na kayang-kaya nilang gastusan ang sa indang sa diring produksyon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:46 ang oras niya tungkol yan. 14 minutos antes mag-alas 6. Balikan tayo mga bareta, halis sa luwas. Dispersal ni mga baka sing kanding. Bawat gibon kan lokal na gobyerno kan Libmanan Camarines Sur. Report hali kay Mike Gravito. Pahayag ni Vice Alcalde Jerry Tendero kana sangguniang bayan kan Libmanan Camarines Sur na pera sa mga suporta na ipinagtatao kan lokal na gobyerno kan Libmanan sa mga paraoma aron sana kana pagtaon nin mga palaisids maging kan mga fertilizer o mga abono plano subuot kan lokal na gobyerno na magkaigwa nin mahiwasan na dispersal kan mga kanding asin mga baka na dahi madidipisilan sa pagpapakakan an sa indang mga kababayan. Ang plano pa po sa agriculture, magkaigwag po kitang malawakang dispersal po kang kanding baka. Ito pong di makonsumo po ng feeds. Hindi po matatamaan po itong mga tugang na magasos pa. Parte kan naging mga pahayag ni Vice Mayor Jerry Tendero kanini ang mahapot kan kakampi mo patrol dapit sa mga programa asin proyekto na ipiga tatao kan LGU Libmanan sa mga paraoma sa saindang banwaan. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mga nagabot na bagong dump trucks kan naga sa Gungunyan dai pa nagagamit. Kuntano sa report ni Michael Garcia. Dai pa nagagamit si duwang bagong nag-abot na dump trucks kang LGU Naga matapos na i-upload sa Facebook page ni Alcalde Nelson Ligacion. Sigun sa satuyang source na Solid Waste Management Office, dahil pa na ito turn over sa sindang opisina si duwang garbage dump trucks. Ulit na kaipuan pa dahil ng inspeksyonon halis sa property custodian asin sa mga inspectorates. Kaya dahil pa na-accept kang SWNO bilang end user kay ni. Enot ng binareta kang KM Naga na 4 na bagong dump trucks ang aprobadong babakalon ngunya na taon alagad. Ang nag-abot 2 pa sana. Iyan si Enot ng nirequest kan taon 2022. Asin si duwang masunod, inuktaba pa ang pre-bidding process sa Hunyo 20 na may estimated budget na 8 million pesos. Oras na may turnover ni sa SWMO, sa natulos ng gagamiton para magronda sa palibot ng syudad Ganaga nga rig na maipnoan si mga napependyenteng koleksyon sa basura na sa ibang lugar nga ni nagabot ng 7 hanggang 10 aldaw na nakatambak bago pa kolektahon. Napag-araman ta pa halis sa opisina kang SWMO na pero sa kulang ang dump trucks, kulang man sa numero ng empleyado, partikular sa mga naghahakot ta ang iba dahil natigrenew ta inirinitan pag-abot sa drug testing. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:49 mga tukang oras gunyan. Balikan tali ba palitales ng mga bareta sa Senado Nasional. Inanukan Department of Public Works Sinawis, DPWH ang Kongreso na gibuong prioridad ang pagkapaluwas ng pundo para sa konstruksyon ng mga dalakulang ticket infrastructure projects na kanima siguro ang tulos-tulos na implementasyon ng mga programa pati proyekto para sa mas barikas na economic development nationwide. Sigun ki DPWH Senior Undersecretary Emil Salain, ang infrastructure development saro sa priority areas kang Administrasyon Marcos asin ang promesang ipapautob ang mga significant asin vital infrastructure projects aron kang konstruksyon ka mga bagong tinampo, eskwelahan, mga ospital asin proteksyon, pati pagtunod kang kapakanan ka mga tiyos asin marginalized sectors asin iba pa. Ang presenteng konstruksyon kang 15 foreign assisted infrastructure flagship projects ipinapautob kang departamento mantinidong on track para sa completion kani sa pagkatapos kan taon 2024 asin 2025. Mientras tantong ang implementasyon para sa detailed engineering design kaniba pa mga big ticket projects na katalaan man magtapos sa mga sunod na taon. Sabi kan DPWH Executive ng implementasyon kanang kaparang infrastructure projects sa Pilipinas makrear ng ribo-ribong trabaho. Kabali sa mga ongoing projects sa naram kan DPWH ang nagkakantidad 4.84 trillion pesos asing bigla man mga kumpleto bago matapos ang 2024 asing katangaan kan 2025 mientras tantong aniba pang 27 mega projects
nagkakantidad man ng 869.69 billion pesos. Yaw na sa pipeline na ini, asin bigilauman mas pang mapakusog ang ekonomiya sa mga maabot na taon. Itinukdo ni Senador Alan Petri Cayetano ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pag-aabala sa konstruksyong kabagong Senate Building duman sa Taguig City. Sinabi ni Cayetano, nagsurat na siya kay Senate President Francis G. Escudero asin sinambit na pagpunpasarakang proyekto na kaigwanan ng mga pagbabago sa naaprobaran na pundo ang DPWH ang project manager kan ginigibong edipisyo kan Senado. Mientras tanto, ipinagalas pa man ni Cayetano na tinugutan ang mga pagbabagos mantang ang pagpapatindog sa rong design and build na proyekto. Ipiniliwanag niya na nangangulugan na dahil nagtrayumpo ang DPWH na magsunod sa terms of reference kang proyekto. Apor kaya natuyuan pa mga Senate Coordination Committee na may mga binakal na ang DPWH na dahil pakaipuan sa proyekto. Napaganaman na nagluya o naghaloy ang paggibo huli sa kawaran ng koordinasyon sa laog mismo kan DPWH dapit sa mga dokumento kaya naghagad din palugit ang kontratista. Ipinahayag ni National Confederation of Tricycle and Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, NACTUDAP, National President Ariel Lim. Dapat kay Tupa, hinurot na kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB na mayo ng karagdagan na plaso sa POV Modernization Program kang gobyerno. Kinawandong kani, lalong day maimplementar na nasambit ng programa kung magpaparatao ang gobyerno ng plaso para sa mga day nagsusunod. Sigun saya, nagtutubod man kay puwan ng darko po ng mga kolorom na jeepney ang ani mahiling kung totoo mananggad ang problema na sinasabi ka mga day nagpakonsolidate. Paliwanag rin, daw nga ni kadakol man ang mga nagpapakonsolidate, mantinido pang dahil nag-aabot ang mga modern units. Nakuta na nagagamit ng unyan ka mga driver, kaya man kadakol man kinaray na traditional jeepneys ang nagdadalagan sa mga tilampo. Mientras tanto sinabi pa na ang hinahagad ka mga driver na provisional authority bakong harayo sa hinahagad din ang pagpapalaba pa kang modernization program asin sa oras na tugutan ini kang LTFRB, mantinidong dahil papreparado ang gobyerno na ipagpalagos asin formal na punan ang sinambit ng programa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Dagos ng kinubrakan sa rong Kabitenyo ang ginana kaning lampas sa 74 bilyones pesos na jackpot prize sa Lotto 645 kan Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO. Sa payag kan PCSO, kinubrana kan basurting guminana ang 74.7 million pesos sa Lotto 642 na binula ka nagtalikod na Mayo 16. Sigun sa lucky winner, 25 anyos na siya nagtataya ng loto. Kaya grabing kaugmahan niya kan matumbok ang milyon-milyon pesos na jackpot prize. Ang winning numbers iyo ang 11, 23, 05, 22, 24, 03. Inibasado sa petsa kang kumplianyo kan sa iyang tulong aki. Sa iba pang detalles kapag kabareta niya tungkol dyan sa lado national pamang ginaray, kinalampag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga lokal na gobyerno na magtabang sa ilang kampanya laban sa mga nagkuriyat na mga scam farm sa nasyon. Ina sinambit kang tagapagtramkan PAOK sa tao kampahayag kang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Nasumikat na sa 250 Philippine Offshore Gaming Operators ang nag-ooperar na mayong lisensya asin imbuelto sa maramibang krimen. Katagod kani hinapot man sa salong entrevista kung inutil o pabaya ang mga lokal na ekutibo na iguang scam farm sa saydang nasasakupan. Talikod na Marso, sinakyadakan na PAOK ang Zone Geo and Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Puliman sa pagkakaibwelto sa mga illegal na aktibidad online pati na human trafficking. Nailingman sa mga dokumento ang koneksyon ni Bamban Mayor Alice Go
sa sinambit ng scam hub. Sinuspindir ring 6 na bulan kang ombudsman ng alkalde kadakod sa isinangat na graft case laban nigdi. Dahil parang nahaloy sinakya naman kan paok ang scam farm sa Porac, Pampanga. Nanindugan si Porac Mayor Jaime Capil na mayo siyang inilawas na business permit sa Lucky South 99. Alagad nagangalas ang PAOK kung tano paragos ining nag-uupiral. Sigun pa sa PAOK kay pon magilunan Department of the Interior Local Government asing kalampago ng mga lokal na ehekutibo kung sain na igwang operasyon ni na pugo sa saindang banwaan. Anom na miyembro kang Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang nag-atake sa mga pulis sa pagsiserbi kang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy ang kinasuhan ng obstruction of justice kang Philippine National Police. Sa ginibong press briefing duman sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fardo, dinara sa istasyon kang pulisya ang 6 na miyembro kang KOGC matapos subot na purbaran atakiyon ang mga operatiba kang Criminal Investigation and Detection Group asin lokal na pulisya sa paglaog ka mga ini sa Glory Mountain kan Lunes nin maumagahon. Napagrama na isisirbi kang autoridad ang warrant of arrest labang kikibroy asin 5 iba pa huliban sa kasong child abuse asin human trafficking. Nagluwas na 17 sundang asin sarong marble gun ang nakumpiskar kang pulisya. Inot naman din nila sa istasyon kang pulisya ang 6 na persona pero binuhian man asin sinangatan na sa laning kaso sa pagiling regular filing. Sigun pa kifardo, posibleng magdala ng injury sa mga pulis. Ang bubble gun, alagal ipinautob kan mga pulis ang maximum tolerance. Mientras tanto, dahil pa sa sangataning kaso, ang mga miyembro kang KOGC na naggamit ng water cannon, taganing i-allow ang pulisya sa sinakyadang compound sa Davao City. Dagdagpakan tagapagtaram kan PNP. Inian mga sitwasyon na iniiwasan kang pulis sa hulita ibinubugtak man ni Kibuloy sa peligro ang sa mga taga-suporta. Pagapuna niya Kibuloy, magsuko na sana asin atubangon sa korte ang mga kaso. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 2 minutos antes mag-alas 6 ng pag-aaga, lansar na kan Senate Committee on Accounts ang salong factual asin independent review sa gabus na isyu na nagpapatos sa pagpapakonstruir kan 23 billion pesos na new Senate building duman sa Taguig City. Sa payag sinabi ni Senate na Senador Adam Peter Cayetano, chairman ka nasa bitang komite na party kan factual as in independent review ang issue sa budget kan new Senate building na nagparanakula halis sa original na 8.9 billion pesos naging 23 billion pesos. Kaso rin ka na inot na kasugan ni Senate President Francis G. Escudero na temporaryong suspendiron ang konstruksyon kan new Senate building sa Taguig City. Daramang kang pagparabutog kang gastuso na ngaipo ning komprehensibong pag-re-review. Nagpo ng desisyon halis sa rong report kang Senate Committee on Accounts na pinapamayo ng Kitado na nagpapailing ng paglangkaw sa gastusong ng proyekto kan new Senate building. Nararagdagan ng kantidad 13 bilyon pesos tangani makompleto ang edipisyo. Sigun pa kay Kitado, nagkondisyon na ni nagkaperang tilipon sa stakeholder, kabali ang representante kan dating chairperson kan CA na Senadora Nancy Binay, asin dating Senador Pampino Ping Lacson tanghaning magtaon ng linaw sa isyo. Matapos kani, nagpadala ng sarong executive summary kang initial review asin rekomendasyon kay Escudero ang opisina ni Cayetano. Sa ibong kang report ng suspensyon, pinanindugan ni Cayetano na dapat magparagos ang konstruksyon kan new Senate building mentras nag-abante ang pagripaso. Sigun saya, ang third phase naman dahil pa napupunan ang may posibilidad na maabala. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa mga ultimong bareta ko dyan sa lado nasyonal, mayo ng paglaom pa na liwat na isalang sa deliberasyon ang Absolute Divorce Bill. Sa naging payag ni Albay Congressman Ed Silagman, sinabi kanina tapos na ang silabit ng isyu asin anasabit ng propesto pag-urulayan na duman sa Senado. Sigun pa Kilagman, dahil na pwedeng magkaigwa pa rin burutuan ulit na Malinaw na guminana na ang pabor sa bilang na 131 mientras 109 ang nagkontra asin 20 man ang nag-abstain. Matandaan, inot na pinahayag ni Congressman Rodante Marcoleta na iapilar kay Speaker Martin Romualdez na liwat na isalang sa deliberasyon kang Kamara ang propestong Absolute Divorce Bill ulit na pwedeng
Kadakol na kongresista anday pa totalmenteng aram ang nakaparaman sa purpwesto. Sabi Manilagman, kadaklan sa mga kapwa niya kongresista urog na ang mga nag-abstain sayang nakaulay kung say nagsabi ang mga ini na iyo'y doan sa ilang boto ulit makakagawa sila ng problema sa ilang simbahan. Ay kaya pala. Oras kunyan mga tugang. Alas 6:01 na po rin pag-aga ang iba pa mga bareta sa Kakampi Network News ipapatago sa tiyan. Sa ginawang parte ang tabiaran po mga baretang halis sa mga kakamping radyo. Halis sa 99.9 WEB-FM Kamsur. Mga bareta halis sa 99.3 KM Kakampi Partido. Asin mga bareta ang tinipon ka 91.9 BBS-FM Naga. Tigdiyan sa mga bareta ngunyang pong Aldo na Biyernes sa Hunyo 14 taon 2024. Jubanas, labas, kakampi mo. Kita sa mga bareta sa Kakampi Network News, aramon na po mga bareta, sunod mag-alis sa mga kakamping radyo. Pero tali dyan sa lingbanana sa Paikan DWEB-FM Kamsur sa tuwing kaibalan naman si Benny Dicena. Benny. DWEB-FM, Radyo Rinconada, Kakampi mo, Network News. Mabalos June, sa detalyos kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, padagos ang pag-asikaso kan lokal na gobyerno kan panaman na buhi. Sa liderato, ni Mayor Lacoste kan mga proyekto na tunay na mapapakinabangan kan sa indang mga namamanuan. Ini matapos na ang Philippine Rural Development Project Support Office sa South Luzon kay Banan, ang Regional Project Coordination Office 5 nagsagibo ng site inspection kan I-Build Sub-Project para sa pag-instruir insarong AA Slaughterhouse sa Barangay San Rafael, Buy Camarines Sur. Asin ini ginibo kasudma Hunyo 13, 2024. Si Mayor Ray Lacoste kay Banan, ang Municipal Project Management and Implementing Unit, ang pinagsabat. Nasabi ng bisita, gikan sa PRDP-PSO na pinanginutan man ni Fidel L. Libaw asin RPCO 5. Nasabi ng grupo, kay Banan man, National Meat Inspection Service na presente man durante kan kinibong inspeksyon. Sa nasabi ng pagbisita kan grupo, ang PDRP asin man ang PSO and RPCO 5 na nagdiskutir kan mga aksyon na pwedeng implementar katabang ang lokal na gobyerno kan Banwa Anabuhi isiring man ang maswerteng naging kontradis kani asin nasabi ng action plan masimbag man sa mga issue dapat sa pag-implementar kan nasabi ng proyekto ang fasilidad nakatala na i-turn over sa Hulyo 17, 2024. DWEB-FM, Radyo Rinconada, Kakampi mo, Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, pinakiulayan ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat ang mga members kan Sangguniang Palunsod na sa iyang pinapamuyan na kung mapupwede, dai magpara-absent sa sendang sesyon hulita para sa saya, haros dahil na sinda nagkakaigunin 100% attendance. Ang pangapudan, kinibo ni Dimawat sa sendang huring sesyon na kanakalis na simana, tinawang doon kan Vice Alcalde na sa mga nag-atindir sa paginin virtual, iniigwanin disbentahe sa rason na kada 10 minutos, nawawara ang sendang koneksyon, lugod dayan mga ini, nakakapagpartisipar urog na. Kung ibang mga deliberasyon sa mga ipapasar na pidaso ng legislasyon na piglinaw ni Dimawat na dahil naman hinahali ang diretsyo kan mga ini sa pag-atindir via virtual, ulita ang sa iya pakiulay sa naman sa partiman kan mga mahilig mag-absent sa sendang sesyon. Ipinagrumdum ni Vice Alcalde Dimawat sa mga ini na dapat isipon ninda na ang sendang sesyon sarong beses sa naman kada semana o 4 na beses kada bulan. Dapat sigon kay Vice Mayor Dimawat maging sulit man ang ibinabayad sa sendang mga sweldo nali sa buwis kan sa sendang mga namamanuan. Committing absences because it's very seldom already. Kaputol, parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. Yan tabi yun ang mga bareta. Halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Dicena. Good morning. Network News. Kakampi Network News. Thank you sa imo, Benny, ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur. Alas 6:14 oras siya itong yan. Sa partido, sunod na mga bareta, ihatod kan Kiyam Kakampi Partido kay Balan Duman si Rene Olillosa. Partido! KM Partido, Kakampi mo, Network News. Mabalos sa Kamping June o yung mga bareta gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Panagos pang binabantayan ka na Municipal Agriculturist sa Office ka na lokal na gobyerno ka na Sangay Camarines Sur.
ang mga linderos kini para maibitaran ang posibleng pagkakaulakit kan African Swine Fever o ASF sa mga atama na urig sa sinambit ng Banuan. Susog sa impormasyon ang pagbabantay kan sinambit na opisina katuwang ang Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Ang pinagapon na nagkapirang simana na nakakaagipon kan magbungkaras ang African Swine Fever sa Banuan kan na tiwi duman sa probinsya kan Albay. Mantangkan sinambit na nga Banuan sa Albay ang kataning sinang Banuan kan sangay Camarines Sur. Sa ipinapasunod na lakdang kan na LGU sangay pinagpapangalad na gayo ang paglaog din mga urig sa lugar urog nakon ang mga urig na o ang mga buno na urig ang gikan duman sa probinsya kan Albay. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, Comelec sa Nusin nagpasalamat sa mga barangay official sa pagsuporta. Kada senda nga pinagkukundukta nga barangay satellite registration. Detalles kan barata Nilo Oriana. Pinasalamatan kan Comelec sa Banuanin San Jose, Camarines Sur sa paagi ni Comelec Officer 3 Mrs. Imelda Nurebo ang mga barangay officials kan mga barangay na sa indan ng pinagkundusiran nin mga barangay satellite registration sa saindang ginigibong continuing registration. Kabali sa mga pagpasalamatan kan mga iniiyon barangay kan telegrafo sa liderato ni punong barangay Juji Pilapil iyan huli man kan subot maray na akomodasyon asin man tabang asin pag-inkaminar sa saindang mga barangay na magparehistro. Giniban sinambit ng barangay satellite registration sa barangay Telegrafo Kasugma, Hunyo 13, 2024. Mientras tanto, kabali paman sa mga barangay na pigpasalamatan kan mga ini, iyo ang mga barangay kan Sabang sa liderato manipunong barangay Imoy Panuelos kung saan ginibuman ang kaparehong aktibidad kinakaging Hunyo 11 asinman si punong barangay Fe Peña kan barangay Punggong sa na pinagkondusiraman kan na kaparehong aktibidad kinakaging Hunyo 6, 2024. Mientras tanto, sa masunod na mga aldaw, gigibuhon ang mga barangay satellite registration basa duman sa schedule na pinagpalawas kang Comelec sa mga barangay Kabahay, Hunyo 18, Palali, Hunyo 19, Barangay Solidad, Hunyo 20, Barangay San Vicente, Hunyo 21, Barangay Del Carmen, Hunyo 25, San Antonio 26, Asinman, San Juan, Hunyo 27. Kasumpay paman kani nga pudan paman si Comelec Officer 3 Imelda Nurebo sa mga daipa na kakapagparesto sa mga barangay na approve tirana ang sa indang ginigibong satellite barangay o registration sa mga barangay. Inulit na kulang katipidan na inisalado ka na mga taga-barangay. Inulit na na subot sinda magagastusan sa pagpamasahe pa sa rin sa ng opisina. Asin dahil naman na maabala pa rin na halawig na oras ang sa indang kung sinda may mga ginigibot trabaho sa pagpaparehistro ni Nuli kasinda na mismo ang yaon sa indang mga barangay. Dagdag na barata sa Rado Lokal para sa Kakamping Network News, ako man si Nilo Oriana, Marinaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Manibay-ba nga insa ka na gobyerno nagtrabahan sa pagdinig ka na baybay dagat sa Banuan ka na Tigaon Camarines Sur. Dads Prado sa detalyas kan barata. Nakisumaro ang Camarines Sur Second Provincial Mobile Force Company sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Atonaga, Force Commander sa Ginibong Coastal Clean Up Drive kan Tigaon Municipal Agriculture Office na pinanginutan ni Mrs. Elia Beltran sa baybayon o pampangkan dagat sa barangay Kasuna, Tigaon, Camarines Sur. Kabali sa mga nagpartisipar sa sinambit ng aktibidad, iyo ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Tigaon Municipal Police Station, sanggon ang barangay kang Kasuna, asin iba pang grupo kang kahubinan. Sobra sa 20 sakos ni na basura na daay na lalapa na pwede nga makaraot sa karagatan asin salod ang nakulikta. Katayuhan kan nga coastal cleanup drive, iyon na mapangatamanan ang rekursos naturalis kan sa tuyang mga karagatan asin kapalibutan, mabawasan ang daing datang epekto ka na pagbabago kang klima asin mapaswag ang turismo sa komunidad. Nagpaabot man ng advice sa lambag saro na ibikaran ang pag-apunin mga basura sa pampang kandagat tanganing makalikay sa danyos na dulot kan maating kapalibutan. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimo niya ito na bareta ngunyan, nagpapartisipar sa Prupak Asia 2024 ang 24 na micro, small and medium enterprises kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol para sa Bangkok International Trade and Exhibition na center duman sa Bangkok, Thailand. Sigun sa DTI Bicol, kompestuan sa delegasyon ni na 19 food
tulong non-food asin duang fabrication laboratories o FabLab ang 14 MSMEs sa digdian gikan sa probinsya kan Albay. 7 man ang gikan sa probinsya kan Camarines Sur asin 3 man ang gikan duman sa probinsya kan Camarines Norte. Kay banang digdi ang 4 na MSMEs gikan sa Bicol na Oragon Fave, darin sa delicacies novenos sa Pili Nut Candy asin Amberton na Pili Nut Candy and Pastras. Naibili naman ang sinan mga produkto sa Otop Boats kana sinambit ng aktibidad. Ana propagkay sa 2024 ang saro sa pinakadakulang international trade show na kung saan ipinapailing asin manudan kan mga partisipantes at malibay-bang nga pagikan pagpaproseso asin na pagpapatos nin mga produkto gamit man ang mga makabagong teknolohiya siring man na pagi. Nasa 300 na MSMEs gikan sa malibay-bang nasyon. Ana kabali digdi na kung saan 2,000 ang exhibiting companies gikan man sa 45 nasyon na asin na brands. Pinagdalauman na nasa 70,000 na bisita sa aktibidad gikan sa 70 nasyon o 75 nasyon. Nagpon ang trade event kan na sudma ngunyo 12 asin matapos ngunyo 15 ngunya na taon. KM Partido, kakampi mo, Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikan digdi sa KM Kakampi Partido ang sendong para barata Rene Orellosa Mabalos. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:21 na ang oras yatong dyan. Pag-ari sa partido, balik kita sa Naga City. Tama na ito mga bareta hari sa BBS FM. Sa tuyang kay Baran Duman, si Oka Ismenda, BBS. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping yun sa pangaran ni Junel Cuba. Uyaan na ditalikan mga bareta ligdi sa 91.9 PBS FM. Naga City General Hospital nagkukulang-kulang anak bulong. Iyan ang pinagkumpirmar kan sa mismong empleyado kan Naga City Hospital sa ringmana ki Mrs. Linda Hipolito na naging pasyente sa nasampitan ng hospital na konsain sigon sa nakaulay ka na BBS News nasarong empleyado ka na hospital mayo pasubot nag-aabot ang pulong na pinag-purchase ka na Naga City kung kaya nagkakilakaipuhan na resitahan ng mga pasyente asin magbakal sa luwas mantanga siringman sa pahayag kan sarong pasyente kan Naga City Hospital sa indang pagpasiring kuta na sa nasabitan ng hospital initanganing makatipid asin bilang residente kan siyudad nin Naga alagad gabos sabot na ipinagresita sa inda ante nakuha sa hospital ning hulita mayo sabot na nasambitan ng mga bulong asin na siringman pinagkumpirma na dai pinag-abot ang bulong na pinag-purchase kan Naga City. Sa iba pang ditalikan mga pareta, turismo sa probinsya ni Camarines Sur naging mabaskog ngunya na taon. Iyan ang ipinahayag ni Regional Director Herbie Aguas sa mga taga-media na kung sa'y na nasampitan ng pagbaskog subot ka na turismo base naman ini sa mga nagpaparehistro na mga bagong tourism destination igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Apwera na subot kan mga dati nang nakarehistro sa Department of Tourism alagad igwa pa subot yung mga bagong mga tourist destination ang nagpaparehistro sa nasambitan ng opisina asin na nanutaran man ang pagbabasko asin pag-araputan kan kadakol-dakol subot na turismo igdi sa probinsya ni Camarines Sur. Nagapapatunay subot na ana turismo sa probinsya ni Camarines Sur mas lalong naghihiwas pagbaskog kini lalo na ana pagdagdag ni trabaho na kakatabang sa mga mayong trabaho sa probinsya ni Camarines Sur. Sa iba pang ditalikan mga pareta sa lado lokal pa man kiraray nasa 753 naging magiging beneficiaryo ka na food stamp kan TSWD. Italian Poyet Pareres.
753 na mga naging magiging beneficiaryo kan walang gutom 2027 food stamp program kan Department of Social Welfare and Development Office. Sigun kay CSWDO Head Anabil Vargas, electronic benefits transfer cards ang gagamiton kribay sa binakal na pagkakan o 3 meal worth of food credits bulan-bulan. Sigun kay Vargas, listahan o antalaan kan mga pamilyang na mas nangaipuhan o ang pigbabasihan kan DSWD sa beneficiaryo dahil igli kaibahan ang mga membros kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ngunyan, mayo pang sinabi ang CSWDO na magiging kapartner na negosyo establishment. Magkakaibga subuting orientation ang mga beneficiaryo dapit sa programa. Matatandaan sinabi ni DSWD Undersecretary Edu Pulay, preparadoan ay siya sa full implementation ang walang gutom 2027 food stamp program sa priority program kan DSWD para labanan ang involuntary hunger na namamatian kan mga low-income household sa agi kan pagtaon ng 3 meal food credits sa electronic benefits transfer card ang mga kwalipikadong beneficiaryo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Oras 25 makalipasan na alas 5 din na pagkaka sa iba pang detalikan mga paneta 34 pamilya sa Napwa Camarines Sur nagsirarom sa purpose training session. Detalye Daryl Panya. Iguang kabilugan na 133 na pamilya na benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program kan DSWD digdi sa Bicol ang nag-agi sa training kan programa sa Banwaan kan Nabwa Camarines Sur. Objeto kan training na maitao ang mga bagong informasyon asin man target kan programa. Siring man pigdiskutir kan mga pagpreparasyon asin plano para sa mga aktibidad sa mga masunod na bulan. Kabali digdi ang pagtutok sa mga benepisyaryo na kabali man sa attending school, pagsimbag sa mga inaatubang na problema kan mga benepisyaryo, asin iba pang importanteng bagay na maikoneksyon sa pagpautob kan na programa. Sa record kan DSWD Bicol kan Mayo 2024, nag-abot sa 382,171 ng benepisyaryo kan 4Ps ang nataguan ang tabang pinansyal kan sinambit ng ahensya. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa natatadanga parenta sa lado lokal sa Banwanin del Gallego, Camarines Sur sarong persona ang pinagrestar kan na PNP mantang inian yauna sa PGMP dyan sa Barangay Pagumpayan, Lipmanan, Camarines Sur. Andel Gallego Municipal Police Station ipinagatuhulan man dambiyan to the resto sa sarong 60 anyos na pinagtanalang na alias na Pugoy. 60 anyos may hugom sarong construction worker, residente kan Barangay Pagkais 1 del Gallego, Camarines Sur. Ana sa bitanang persona aniguanin man dambiyan to the resto sa kasong rape na iguan na pinagpaluwa sa sala ni Judge sa Irma Isidora Pongcorin sa Mudyo. Kasi ni Judge kan Artis Bransa 57 na nakapasid dyan sa Banwaan ng Lipmanan, Camarines Sur. Nasampitan ng persona ang padagos na madiditiner sa nasampitan ng kulungan. Mantangaan mandambiyan to the resto pinagpaluwas pa kanakaging Disyembre 3, 2005 na sinasabing haloy na nagtago-tago na sampitan ng suspect. Base naman sa report Nobel recommended, ang kaso ka nasampitan ng suspetsado ng unyan man tinirong nakakulong sa PGMP dyan sa Lipmanan, Camarines Sur. Yan kami yun ang mga bareta gikadigdi sa Kakampi Network News sa PBS DWLB sa pangalan ni Junel Kuma. Ako po si Oscar Esmenda. Maray na pagkaka. BBS, Basta Bareta, sigurado. Network News, Kakampi Network News. Thank you, Oka. Mga pagkiribali dyan sa BBS FM Naga City. Oras kayo matugang alas 6:28. Jumbanas, labas, kakampi mo. Gumindar sa lokal na gobyerno kan Sunod Garaga na magpataw ng panibagong buwisa. Sigun sa inda, ansen na salaman na pigahagad yun na maging epektibo ang ordinansa para sa maging silag
sa pagaman ng pagprepara ng pundo kan lokal na gobyerno kada Syudad Caraga. Sa minsay kasugma kan Naga City People's Council bilang kasimbagan. Sa naging payag ni Alcalde de Luzon Ligacion, sinabi na nagboses ang sinalindugan sa katapos pasanang pag-uulay sa sanggunang panlungsod kung sa senarong Naga City People's Budget Ordinance of 2017, igwang mandato sa pangipo ka mga taga-Naga. Kaya pun kanakaging taon, Hunyo taon 2023, nagbilog ang NCPC ng partnership kay banan ang WeSolve Foundation asin ang People's Budget Coalition para man mapakusog ang partisipasyon ka mga sektor sa senarong kang NCPC sa proseso kang pag-budget sa pagi kan mga pag-aadal, capacity building asin sectoral consultation. Ang Naga City People's Council sa pagigit man ni Board Chairperson Elmer Santo Domingo kay banan ang nagkapirang board kasumang pagkahap o kan nagtalikod na hapon formal na pigya presentar ang preliminary analysis kang pag-aadal na ginibos ni WeSolve Foundation President asin People's Budget Coalition Co-Convenor Mr. Kenneth Isaya Ibasco Abante. Mapalapit sa datos kan development kan syudad pun kan 1992 sa 2024 para man makatabang sa budget process. Ang presentasyon ni Mr. Abante nagpon sa pagkapagrumdum sa syudad kan pagbilog kan tarabangan kontra COVID-19 kung sain hulita bukas asin nagdangog ang lidrato kan Naga asin mga opisyalis sa research asin inimbitaran na magtarabangan ang gobyerno asin civil society. Napababa ang kaso kang COVID-19 sa Naga City kang Hulyo taon 2021 sa rupang oportunidad para magtarabangan iyo ang pagpapakaray sa budget para sa pag-uswag kan syudad. Ang presentasyon asin pag-urulay kay banan ang mga opisyalis kan syudad naging oportunidad man na maklaro asin mapakaray ang pag-aadal asin mga propulidong resolusyon o solusyon bago formal na ipaluwas sa publiko. Tinawan linaw kan NCPC Chair na si Santo Domingo na dahil lamang nag-rekomendar ang NCPC ng paglangkaw sa buwis kabaliktaran kan sabi ni Alcalde Nelson Ligacion. Sa iba pang bareta niya tungunan inumaw ni Congressman Elry Villaferte kan ikadawang distrito kan Camarines Sur ang sayang akin na si Governor Luigi Villaferte sa pagiging pioneer kan probinsya kan Camarines Sur sa pagkakaigwan ng iClinic on Wheels na pinakaprimero man sa interong Pilipinas. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte na ang sinabit ng iClinic on Wheels partigang innovative project para man sa panagos na pangataman sa salud ka mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Ang sinabit ng mobile iClinic malibot sa interong Camarines Sur sagun sa mga puwarang barangay tanganing mismong ihatod ang serbisyo kani. Napagaraman na ini mahatod ng libreng eye check-up, libreng prescription, ning salming na makukuha pagkatapos ng 30 minutos kan check-up na. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte na sinda asin ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur anday naghahalat na dumanan pa ka mga nangaipo kundi mismo ng ang serbisyo kang probinsya mapasiring sa tao. Bon sabiyon, sinda proactive asin bakong reactive. Batanda ng iClinic on Wheels kadagdagan sa inot ng mga advance program kan probinsya kan Camarines Sur arug kan Hospital on Wheels, Dental Clinic on Wheels, Women's Wellness on Wheels, Medical Diagnostic Van, pati naman Laboratory Diagnostic Bus. Sa iba panitalas ka mga bareta niya tungkol dyan sa radio lokal, kinumpirmar kan aki kan truck driver na binawian ng buhay matapos makabanggaan ang sarong Piltrangco bus kasubang maagahon sa Partikan Barangay Florderis sa Bilao, Camarines Sur na tinutong ka ang driver pun pasara sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur bago nangyaring aksidente sa Partikan Milaor, Camarines Sur kasugmang maamagahon. Matandaan gadan ang driver kan sinambit ng trailer truck napasiligon naman sa probinsya ng Albay na binistong si Rinaldo Cobres kung saan binawian manibuhay ang sarong pasayro kan Piltrangco bus
Nali duman Bisaya pasiling sa Metro Manila. Napagaraman na ang binawian ng buhay solo sana mayong kaibanan na mabiyay pasiling duman sa Metro Manila halis sa may partikan na Visayas. Aro kang kumpirmasyon kang patilaryos ka na nagadan na truck driver. Nagluwas man sa inisyal na investigasyon ka mga autoridad na napaturog ang driver kaya nagkabanggaan ini kang kasabatan niyang Piltrangco basa. Ana Flor Diris dyan sa Banuan, Cabilao, Camarines Sur, napartikan na pinahiwas na Maharlika Highway. Ang pirmi nakakaigwa ng aksidente, kaparehas ka mga aksidente sa Banuan kan San Fernando, asin man Pamplona, Camarines Sur na nagsisirimbagan sana. Balita na sa ruwas ng Pilipinas ngunyan mga tugag. Sumirikat na sa 15,694 mga aki ang binawian ng buhay, asin 17,000 ang nawaran nin magurang. Sa abot kan ikas 250 ang aldaw kang gera sa pagultalan kang Israel asin kang Hamas sa Gaza. Sigun sa Hamas government sa Gaza, iguang kabinugan 37,202 na persona ang sinasabing binawian ng buhay sa Gaza asin 10,000 man ang nawawara. Kinakarkulan 33 persona ang nagadan, huli sa kagutuman, 498 sa medical staff ang nagadan, 150 journalist ang nadamay kung saan kabilugan na bilang 70% sa mga ini, mga aki asing kababaihan. Basado man sa ilang pagkalkula, igwang 5,000 na mga persona haling Gaza ang nakakulong mientras tantong abuton sa 79,000 na mga tuniladang pampasabog ang ibinagsak ka mga Israeli forces. Igwaman 206 na mga archaeological as in heritage sites ang naraot as in ang inisyal na naraot abuton sa kantidad 33 milyon dolyares. Sa baretang sports, napapanahon na para magkuha Philippine Amateur Track and Field Association ni mga bagong talento halis sa grassroots asin sa collegiate league. Ina sinabi kasugman ni athletics icon Elma Moros Posadas na dapat tawanan kang patafa nin importansya mga homegrown athletes asin na sayangon ang talento ka mga aking produkto ka mga tunay na grassroots sports program sa Pilipinas. Sinabi ni Moros na dakol na mga talentado sa grassroots sa NCAA asin sa UAAP anday inaako sa national pool. Mantang si mga gurang na man naipagana lamang sa gudgunyan, iyo ang pinapaboran. Sabi pa kan two-time Olympian na si Elma Morosa. Sigun saya ipinapadanay ang bata-bata system. Dapat kung day manggana sa SEA Games, dapat day na kinukuha. Kadakol na mga matitibay na mga aking atleta ang dapat iyo ang kunon sa karawat. Mga tugang iyan po mga bareta sa Dunan Tabianan sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Biyernes, June 14, 2024. Mga bareta sa Dunan Tabianan sa mga Kakamping Radyo. Sa ringkunada sa baikan DWEB-FM Kamsur, sa partido sa KM Kakampi Partido asin sa BBS-FM Saraga City. Natabianan magkita via FB Live. Ang Kakampi Network News mga tugang mabalik sa Lunes. Sa aga pong Sabado, diyan kita sa mga programa sa BBS-FM po na alas 6 ng pag-aaga. Kabali po ang programang Probadong Serbisyong Ka-40 until 9 o'clock ng pag-aaga. Iyan po simulcast manggiraray sa mga Kakamping Radyo sa aga pong Sabado. Halimanig di sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaibaran ko si Ken Palma. Ako po si Jun Bernas. Mabaros ka sa Pagantabay. Happy weekend! Thank you ka sa Pagantabay. Ini ang Kakampi Network News. Network News. BBS.